eto may matinding babala si Senator Ping Lacson sa mga kasamahan niya pong senador. Kasi sa pagkakataong ito, hindi na po nagbibiro etong si Senator Ping Lacson at talagang totoo na yung sinasabi niya mga kababayan na talagang babanggain niya na ang mga kasamahan niyang senador. Bakit? Dahil sabi po dito sa Abante Una sa balita, yan po yung source natin, kapag bumaligtad ang Supreme Court, Ping Lacson, reresbakan ng mga senador sa Sara impeachment. Bakit niya nasabing reresbakan? Basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito, ayan, uungkate ni Senador Panfilo Ping Lacson ang sagot ng 19 senador. Bumoto para i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gagawin ito ni Lacson kapag binaligtad ng Supreme Court o retong SC ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa niya dito mga kababayan, aniya kapag hindi pumayag ang 19 na senador na hugutin ng archive ang impeachment complaint kay VP Sara, ibabalandar niya ang unang paliwanag ng mga senador sa motion to archive. Sabi pa dito, kukuha ko ng quotes sa kanilang explanation, sasabihin ko sa kanila, di ba sabi nyo sundin? Ngayon, ire-reverse, ayaw nyong sumunod. Wika ni Lacson. Kaya mga kababayan, maraming mga senador ang mapapahiya po dito once na binaligtad ng Korte Suprema yung kanilang desisyon. Kasi, di ba ang malimit na sinasabi ng mga senador, alam nyo ba kung ano? Sundin yung sinasabi ng Korte Suprema. Sundin yung sinasabi ng saligang batas. So ngayon, kapag binaligtad ng Korte Suprema yung kanilang naging desisyon sa impeachment ni Sara Duterte, yung pagsasabi nila na labag sa saligang batas, kapag biglang bumaligtad ang Korte Suprema, asahan nyo na maraming mga senador ang mapapahiya dito. Kabilang na etong si Senador Dante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at yung iba pa na 19 senator mga kababayan na nagsasabi na dapat daw sundin yung sinasabi ng Korte Suprema. Kasi nga naman mga kababayan, sa totoo lang, hanggang ngayon, talagang nanggigigil pa rin si Senador Ping Lacson dun sa mga kasamahan niyang senador. Kasi nga naman, kung tutuusin, may separation of power nga naman ng Senado, pero bakit ang nangyari, mukhang nawala yung tinatawag na separation of power na yon. Kasi nga, ang ginawa ng mga senador mga kababayan, lalo na ni Senate President Chis Escudero, saglit na sundin yung sinasabi ng saligang batas na forthwith, naging 4 weeks, 4 months, naging 4 days, 4 weeks, 4 months, at ang nangyari, nabaho lang yung impeachment, sabay ibinasura mga kababayan sa pamamagitan ng salitang archive. Kasi alam naman po natin, hanggat hindi nagsasalita ang Korte Suprema, hanggat hindi sumasagot patungkol po dun sa motion for reconsideration ng Kamara, talagang malabo na pong hugutin yung impeachment na yan. Kaya nga, ang tingin ko dyan, in my personal opinion, talagang yan yung isang paraan ng pagbasura ng Senado na itinago lang nila talaga sa pangalang archive. Kasi nga naman, sa totoo lang, alam naman po natin kung sino talaga yung kinikilingan ng ibang mga senator dyan. So tama, etong sinasabi ni Senator Ping Lacson na kapag bumaligtad ang desisyon ng Korte Suprema, wala na pong maidadahilan pa etong mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Duterte kung hindi sundin ang sinasabi ng konstitusyon na dapat ang Senado ay magsimula na bilang impeachment court para talakayin etong impeachment mga kababayan ni Sara Duterte. So ngayon, dahil po dyan sa mga salitang yan mga kababayan, dahil po dun sa motion for reconsideration ng Kamara, talagang sagot na lang ng Korte Suprema yung hinihintay ng mga kababayan Pilipino po natin. Pero alingid sa kaalaman ng iba, meron pong sagot etong si Basti Duterte dyan po mga kababayan sa naging desisyon ng Korte Suprema at naging desisyon ng Senado sa impeachment ni Sara Duterte. Ano po kasi ayon daw po kay Basti, duda daw siya na babaligtarin ng Supreme Court ang desisyon sa impeachment case ni VP Sara. Bakit mga kababayan? Ito, pakinggan po natin. Parang kakalabanin nila yung sarili nila pagka, di ba, baguhin nila yung desisyon nila. True. Oh. Most of the time, in any court, no, let's say 95% of all cases, mag-file kibog MR sa usa ka korte, miski pa nag-RTC. Pero mga kababayan, talagang kung titingnan nyo, para sa akin mukhang malabo ng baligtarin ng Korte Suprema yung nauna po nilang desisyon. Ang problema nga lang,
masakit po ito sa mga kababayang Pilipino po natin. Gaya ng sinabi ko doon sa podcast namin sa The Big B, talagang mga kababayan, masakit sa mga kababayang Pilipino natin itong nangyaring ito sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi isang patunay po ito na talagang ang batas mga kababayan ay hindi patas. Bakit natin nasabi? Biruin nyo nung nagkaroon ng impeachment, dun sa mga naunang nagdaan, yung mga tao na yun wala namang ganitong klase ng pagtrato. 'Di ba? Kung saan mga kababayan ang dami pang cheche-boreche bago mag-proceed ang Senado bilang impeachment court. Tapos ang masakla pa dito, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, pwede nating tanggapin yung desisyon ng Korte Suprema, pwede nating igalang pero mahirap talagang tanggapin. Kasi nga naman, ang pinag-uusapan po dito pananagutan ng isang public official or isang politiko na hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So interest ng mamamayang Pilipino yung binabangga po nila dito. Kaya masakit nga po ito sa taong bayan dahil nakikita nyo naman yung iba mga kababayan natin na lumalabas pa, nagrarally pa para isigaw na dapat matuloy itong impeachment ni Sara Duterte. Pero dahil nga sa ginagawa no mga kaalyado ni Digong, yung mga senador dyan na maka Duterte, mukhang malabo na mangyari yung bagay na yan na mapapanagot itong si Sara Duterte o makita o masilip yung ebidensya laban po kay Sara. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Di gina-grant. Isa sa notable doon, Mayor, is yung parang seemingly threat niya or warning to the Supreme Court justices saying, in his words nga, reminding them na sila din daw mismo, ang mga justices, are also impeachable officers. Pinag-usapan nyo na statement, Attorney Regal and Mayor. So, what do you think? What's your assessment? Or sa tingin nyo ba? Anong komento nyo, reaction nyo? Una, there was an en banc decision, di ba? I can't imagine how someone can afford to say that. Because the branches of government, supposedly sagrado man na. It's sacred ba? Mo ang treatment dapat nimo ana. So, kaning judiciary karon, nagpagawas og desisyon, dapat i-honor na nimo. Dapat daw sundin sa madalit salita. Kasi pag hindi daw sinunod, parang kakalabanin nila yung mga sarili nila mga kababayan dahil babaguhin nila yung desisyon po nila. So parang ang sinasabi dito ni Basti Duterte, yan ay naging desisyon ng Korte Suprema, malabo nang bawiin yan ng Korte Suprema. Ano po ngayon, ituloy pa natin? Because it's really kind of fixated on this matter ba? Kaning impeachment ni VP Sara ba? I do not know such a person could exist to say that. Ayan. Yan yung paniniwala ni Basti Duterte kaya malabo na daw bawiin ng Korte Suprema mga kababayan yung naging desisyon po nila. Ano po na sabihin, nalabag sa saligang batas itong naging proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at hindi nasunod yung due process na sinasabi. So para sa akin mga kababayan, mas labag pa rin sa saligang batas kung hindi po mapapapanagot yung isang politiko or mas ursasalang sa isang trial, lalo na po kung ito ay may dapat panagutan. Ano po, dahil nga interest ng mamamayang Pilipino yung pinag-uusapan po dito. So ngayon, ituloy na po natin yung usapin na yan. Dito naman po sa nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Senator Ping Lacson ay pumiyok. Ano yung sinabi ni Senator Ping Lacson? Ayon po sa Abante, una sa balita. Ping, pumiyok, migs iniwan sa ere ang minority group. Dahil parang ang pagkakaalam ko kasama po ata si Mig Subire mga kababayan sa minority. Sa minority group mga kababayan na kung saan kabilang dyan si Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto. Ano po, so ngayon sabi po dito, ayan, basahin natin yung nilalaman Inamin ni Senator Panfilo Lacson na naguguluhan sila ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Sarado ko lang tong ads. Yan. Nang magdesisyon si Senador Juan Mig Subire na bumoto kontra sa pagtable ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pagtable ng motion to dismiss sa impeachment complaint ay isinusulong ni Soto kaya inaasahan ni Lacson na papabor si Subire sa motion ni Soto. Biruin nyo kasama ni Senador Mig Subire sa minority block. Ito pong si Senator si Tito Sen, Senator Ping Lacson at yung iba pa mga kababayan ng mga Batikan na senador. Kaso nga lang ang problema nung nagbutuhan na
para i-archive ito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte, saan kumampe etong si Senator Mig Zubiri. Doon sa 19 senador mga kababayan, sa 18 senator na nagsasabi na dapat itago na lamang muna ito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, hindi niya sinamahan mga kababayan yung kanya mga kagrupo. Yan yung nakikita natin dyan. Kaya sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na hindi nila malaman kung saan ba papunta etong ginagawa ni Senator Mig Zubiri, kung kanino ba siya talaga pumapanig. Kasi parang ang dating dito, si Tito Sen, senador ng taong bayan, si Mig Zubiri mas pinili na maging senador ng mga Duterte. Ako nagtatanong lang naman po. Kasi kahit yung mga kasamahan nyo po, Senator Mig Zubiri, naguguluhan po sa inyo kung saan po kayo nakakiling. Diba? So sabi pa dito, basahin pa natin. Sa kasamaang palad, kumontra si Zubiri sa motion to table at pumabor naman sa motion to archive ng impeachment complaint laban kay BP Duterte. Ayon kay Lacson, nauunawaan nila kung iba ang posisyon ni Zubiri hinggil sa impeachment case ni BP Duterte. Pero ang pinagtataka nila ay kung bakit iniwan sila sa ere sa motion to table. Gayon ang hangarin lamang nito ay huwag munang galawin ang motion to dismiss ni Senador Rodante Marcoleta. So ibig sabihin mga kababayan, parang naging doble cara dito si Juan Miguel Zubiri. Di ba? Kasi biruin nyo, yung mga kasamahan niyang senador sa minority group mga kababayan, iniwan niya po sa ere. Tapos ang nangyari dito, sisigaw-sigaw sila na senador sila ng mamamayang Pilipino. Pag-interest ng taong bayan yung pinag-uusapan. Saan kayo nakapanig? Doon sa mga tao na dapat pinapapanagot ng mga ng batas. Dapat yung tao na nililitis para makita ng taong bayan kung may katotohanan ba yung accusation. Eh ang problema, akala kasi natin, makikita natin na yung papanigan ni Zubiri mga kababayan ay yung humihiling na huwag munang galawin yung motion to dismiss ni Senator Dante Marcoleta. Pero sa kasamaang palad, mas pinili ni Zubiri na pumanig kina Bato de la Rosa at dun sa iba pang mga senador. So ibig sabihin, talagang naging doble cara dito etong si Zubiri mga kababayan at iniwan yung kanyang mga kasamahan sa ere. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Okay sa amin yung magkanya-kanya kami ng boto sa motion to archive kasi may kanya-kanya kaming pananaw, pero at least man lang doon sa motion to table wala naman silang makukontra sakaling bumoto sila doon na in favor sa motion to table, kasi wala pa naman yung second motion to archive. Kaya yun ang hindi ko mawari, hindi ko maintindihan bakit nagno sila doon sa motion to table. Ani ni Lacson sa isang radio interview. Sabi pa dito mga kababayan, si Zubiri at Senadora Loren Legarda ay parehong miyembro ng minority group. Pero bumoto sa pag-agrahe ng impeachment complaint kay Duterte mga kababayan, kay Sara Duterte. So ibig sabihin, maliwanag naman mga kababayan dito kung mas kanino sila pumapabor. Kung sino yung mas kinakampihan po nila sa issue pong ito. Kasi ang pinag-uusapan, biruin nyo eto po kasing issue ng impeachment na Vice President Sara Duterte, ang pinag-uusapan po dito, Sara versus taong bayan. Sino ba nananawagan na dapat ma-impeach or dapat sumalang sa impeachment mga kababayan, impeachment trial, etong si Vice President Sara Duterte? Taong bayan. Kaya nga ang labanang ito, Sara versus taong bayan, kasi interest ng mamamayang Pilipino po yung pinag-uusapan po dyan. Ngayon ang problema, mukha atang kahit miyembro ng minority group, yung ibang mga senador, mas pinili nilang sumama doon po sa mga sumusuporta para itabi ng walang hugutan etong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, iilan lang talaga yung mga kababayang Pilipino po natin na yung mga senador na makabayan at yung senador na maka-Duterte. Biruin nyo, si Senator Aping Lacson, makikita naman po natin yung pagiging makabayan niya. Si Senator Tito Sen, mga kababayan, makikita natin yung pagiging makabayan niya. At yung iba pa na pumabor na dapat i-table itong impeachment mga kababayan,
ni Vice President Sara Duterte. Yan yung mga talagang masasabi natin na senador ng taong bayan. Unlike dito sa 19 senador na hindi natin alam kung sino ba talaga ang totoong sinusuportahan. Kung ang taong bayan ba o ang mga Duterte, mga kababayan. Anyway, kayo, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo. Hingil po, mga kababayan, dito po sa mga naging patutsyada ni Senator Ping Lacson sa mga kasamahan niya pong senador. Kasi maliwanag naman na nagbabala po siya kanina na once na magbago ang desisyon ng Korte Suprema, dun siya maniningil sa mga kasamahan niya pong senador. Kasi wala nang maidadahilan pa yung mga pro-Duterte senator dyan. Ano po, kung hindi, sumunod sa sinasabi ng Korte Suprema ng saligang batas. So ngayon, kung dinadahilan nila yan, na dapat sumunod sa Korte Suprema, dapat kapag binaligtad ng Korte Suprema yung desisyon po nila, dapat din namang sundin ng mga senador yan. Dapat magkaroon po ng trial.